Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Pag-usapan po natin itong si ex-ombudsman Samuel Samuel Martires. Nabanggit ko Duterte kasi naririnig ko mga kababayan na itong si Samuel Martires ay talaga ng mga maka-Duterte. Lahat nga ng mga kaso, sabi nila dyan sa ombudsman na may kinalaman sa Duterte o sa mga kaalyado ng Duterte, parang pinapatulog niya lang. At hindi niya inaaksyonan. Pero sabi niya, hindi naman daw siya maka-Duterte. May nabasa nga ako, ano raw siya loyalista ng President Marcos Sr. Sabi niya dito, hinahangaan ko lang yung dating presidente, Rodrigo Duterte, sa pagiging isang maginoo. Para kay Samuel Martires, maginoo raw. Etong si Digong. Isang taong nirerespeto ang trabaho ng kanyang kapwa-kawani sa gobyerno. Yan ang sabi ni Martires. So hindi naman daw siya diehard, pero todo hanga dito kay Rodrigo Duterte. Ito, nilinaw ni dating ombudsman Samuel Martires na hindi siya DDS o Duterte supporter. Sigurado ka? Sure ka sa sinasabi mo At sa halip ay hinahangaan niya lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagrespeto nito sa trabaho ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Sabi ni Martires nang itinalaga siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ombudsman, ay wala umanong hiniling na pabor si Digong sa kanya. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na kapag, kagaya nung sinabi niya, inassign siya ni Duterte bilang ombudsman, pagkatapos nun wala na? As in, wala talaga? Naniniwala ba kayo ron? Ito sa ganitong klaseng gobyerno meron tayo na palakasan system. Wala raw hiniling na pabor si Digong sa kanya sa loob ng 7 taon. Di yan linis-linis nyo naman. Grabe naman, kahanga-hanga naman kayo. Kung totoo yung sinasabi ni Samuel Martires, nakakabilib. Ibang klase. Pwede na siguro kayo tayuan ng rebulto. Kung sa loob ng 7 taon ay walang hiniling na pabor si Digong sa kanya. Parang imposible sa sitwasyon natin sa ating gobyerno ngayon kasi pumunta ka ng munisipyo. Kung wala kang kilala sa munisipyo, pipila ka ng matagal, talagang susundan mo yung normal na proseso. Pero pag may kilala ka sa munisipyo o city hall, kararating mo pa lang, mamaya nandun ka na sa harap ng o kaya nasa loob ka pa ng opisina o meron ka nilalakad sa munisipyo. Huwag na tayo maglokohan, huwag na tayo magbulahan. Para naman ginagawa niyong tanga Pilipino Ganyan po ang kalakaran sa gobyerno. Real talk lang. Kasi kung sinasabi niyo na walang hiniling na pabor si Digong sa kanya, di wow. Pwede na kayo lagyan ng bilog sa ulo. Napakalinis ninyo. Napakaswerte naman ng Pilipinas sa inyo. Dahil sa napakagaling ninyo mga lingkod bayan na talagang tapat kayo sa gobyerno. Di wow. Pero mo simula nung itinalaga raw siya, walang iniling si Digong Duterte sa kanya. Sigurado ka, Samuel Martires? Ito sa tinatakbo ng gobyerno natin, nung panahon pa ng kopong-kopo hanggang ngayon. Subukan mo sa ospital o sa ospital na lang. Iba talaga pumipila, madaling araw pa lang, pero pag may kakilala ka sa loob ng ospital, makikita mo, kararating mo pa lang, nando ka na sa harapan. Baka nga, kagaya sa munisipyo, nando ka na sa loob. Sa LTO, sabi niyo, LTO, hindi na ganon. Ako po, Diyos ko.
Talagang iba dumadaan sa proseso, pero pag may kakilala ka sa loob, tingnan nyo, nando ka na sa loob, aircon ka pa. Yung mga nakapila na sumusunod sa normal na proseso, ang init-init. Kaya hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi na ito ni Ombudsman, dating Ombudsman Martires. At sinasabi niya, hindi siya diehard Duterte supporter, hindi raw siya DDS. Pero hangang-hanga siya. Pero masabihin pa niya si dating Pangulong Duterte na isang maginoo, taong nire-respeto ang trabaho ng kanyang kapwa-kawani sa gobyerno. Di wow. Pag-assume ko ng trabaho ko hanggang si Digong ay hindi na presidente at pagtapos ng termino ko, ni isang salita kay Digong wala ako narinig. Nasam, pwede bang pagbigyan mo ito? Wala. Grabe. Wow. Tayuan nyo na. Tayuan nyo na ng rebulto itong mga ito. Napakalinis naman ninyo, kahanga-hanga. Ito ang mga dapat ng lingkod bayan na inilalagay natin sa pwesto. Grabe, sa loob ng 7 taon, hindi daw siya sinabihan, pagbigyan mo naman ito, Sam. Grabe. Ang linis-linis nyo naman. Wow, grabe. Praise the Lord. At meron kaming katulad ni Samuel Martires at ni Digong Duterte na talagang napakalinis. Kasi sinasabi niya, sa loob ng 7 taon, wala siyang pinagbigyan o hindi man lang lumapit si Duterte sa kanya para humingi ng pabor. Wala daw. Wala. Grabe. Grabe. Grabe, kahanga-hanga naman ito si Ombudsman at etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalinis ninyo. Wow. Sana kayo na lang talaga ang naging mga lingkod bayan namin. Kayo ang mga kailangan namin. Yung malilinis sa puso. Yung hindi corrupt. Hindi tumatanggap ng mga pabor. Yan ang gusto ko sa inyo. Eto pala, ganun pala sila. Grabe. Nakakabilib. Sana hindi ka nalang tinanggal, Martires. Sana hindi ka nalang tinanggal dahil talagang grabe. At dito naman sa kaso ni Villanueva. Parang naging malilimutin na itong si Martires. Sinatanong siya Natanong siya ni ANC Anchor Carmina Constantino Torres. Tinanong siya, kailan ba nag-file ang motion for reconsideration? Etong si Senator Villanueva. Motion for reconsideration in 2016. Sabi ni Martires, this is a 2019 decision that I made. I don't remember anymore the details of the case. All I remember is that I approved or granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons. Ayan mga kababayan. Hindi niya raw matandaan kung kailan nag-file ang motion for reconsideration. Ang natatandaan niya lang ay inaprubahan niya ang motion for reconsideration ni Joel Villanueva. Ito, basahin natin itong report. Mistulang nagka-amnesia si dating Ombudsman Samuel Martires nang tanungin ng veteranong mamahayag na si Carmina Constantino Torres sa kanyang programa sa ANC kung naaalala niya ang petsa kung kailan inihain ni Senator Joel Villanueva ang motion for reconsideration tungkol sa ibinabang desisyon ng Office of the Ombudsman para sa dismissal ng senador. Sabi niya, on the details of the date, I don't remember, except I remember that it was a decision granting the MR was sometime in 2019. Usap-usapan ng mga legal experts na otomatikong nalulusaw ang motion for reconsideration kapag ito ay nag-expire 10 araw na hindi na-aksyonan ng Ombudsman. Base sa official na salaysay ni Martires, pinabura ng Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration na hinihain ni Villanueva dahil sa kakulangan ng ebidensya na ito ay sangkot sa anomalya sa pondo ng gobyerno. He filed a timely motion for reconsideration which I granted and reversed the decision of Ombudsman Carpio Morales. Correspondingly, the 2 cases against Senator Villanueva were dismissed. Ayan naman ang sinabi ni Martires. Ang kasi rito mga kababayan, bakit tinatanong yung date ng MR? Kasi nga
nag-expire pala ang motion for reconsideration. Kapag di na-actionan ng 10 araw ng ombudsman, malulusaw. Kaya tinatanong siya, kailan yung date, sir? Ano yung date ng MR? Hindi ko na matandaan yan eh. Kasi matandaan ko lang, inaprobahan ko yung MR. So, dun sa sa interview, na-caught on the spot itong si Martires at hindi niya nasagot yung tanong neto ni Carmina Constantino Torres. Kasi nga, nag-expire. O, hindi niya masabi. Oh. So, meron talagang meron talagang itinatago ito. Mahilig magtago eh. Pero mo, 6 na taon na itago eh. Yung desisyon niya, hindi na ilabas sa media. Bakit hindi niya inilabas? Oh, malamang, sa malamang, ay baka mabati ko siya. Baka mabati ko siya, kaya hindi niya inilabas yung kanyang desisyon. Nabalik na rin ang desisyon ni Conchita Carpio Morales. Etong pag-dismiss kay Joel Villanueva. So, yun yung yun yung ang daming issue mga kababayan. Ang pinakamatindi nga, bakit nila itinago? Ngayon, binabanatan siya ngayon ni Gordon. Sabi ni Gordon, pag itinago mo, di dinadaya mo ang tao. Ayan ang sabi ni Gordon. Sabi ni Martires kasi, kaya di ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko ang mga taong ito. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatang sirain ang kanilang future. Ayan, sabi ni Ombudsman Samuel Martires. Kaya sabi ni ex-Senator Richard Gordon, you cannot win a case by cheating the public. Nakalagay sa batas natin, the Ombudsman is the protector of the people. Pag tinago mo ang desisyon, di dinadaya mo ang tao. Ha? I think hindi valid yan. Ito mga kababayan. Hindi valid yan. Sabi ni Richard Gordon tungkol sa inilihim ni dating Ombudsman Samuel Martires na pagbaliktad sa dismissal order ng hinalinhan nitong si Conchita Carpio Morales laban kay Senator Joel Villanueva sa kasong malversation dahil sa PDAF scandal. Public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman at justice ng Supreme Court. In the first place, hindi naman yan state secret eh. Sa mga ganito na may public interest that requires public scrutiny na dapat mapag-aralan ng tao, hindi mo pwedeng itago yan. Pag tinago mo yan, hindi mo pwedeng justify na tama yan kung mali ang pamamaraan mo. O sabi ni Gordon kay Martires. So may mali talaga si Martires. At sabi ni Gordon, hindi yan valid. Eto, pakinggan natin si former Senator Richard Gordon. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po mali yung paraan, yung naging proseso po nila kasi itinago nga po. And you said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon ni Ombudsman Martires. Is it effective? Valid pa rin? Natingin ko bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Because alam mo, nakalagay sa batas natin, yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao, siya ang nagpuproteksyon ng tao. Ba't mo itatago yung kaso? Lumalabas ngayon, binabiolate mo yung constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Pag tinago mo, di na nadaya mo ang tao, di ba? So sinasabi po ninyo hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman sa Justice sa Supreme Court. In the first place, hindi naman state secret yan eh. Pwede mo lang, yung condition na sinasabi ng batas, halimbawa, malalaman ng lahat kung saan nakatago yung mga bomba ng Pilipinas, kung saan nakatago yung mga secret weapons natin, hindi mo pwedeng i-disclose yun. Pero sa mga ganito, na may public interest that requires public scrutiny, na dapat pag-aaralan ng tao, hindi mo pwedeng itago yan. Kung tinago mo yan, hindi mo pwedeng i-justify na tama yan kung mali ang pamaraan mo. Pero Senator Dick, okay, so yan, di ba? Linaw-linaw. Sabi ni Gordon, dapat hindi mo yan itinago, Samuel Martires. Ang ginawa mo,
dinadaya mo ang taong bayan. Niloloko mo ang taong bayan. Ikaw ay protector ng taong bayan, pero mas pinotektahan mo yung etong si Joel Villanueva. Paano mo na protektahan? Kasi ganito yun eh. Kung nilabas agad nila yung desisyon at na media nalaman ng taong bayan, malamang at sa malamang merong magki-question yan. Bakit mo binaliktad ang desisyon ni Conchita Carpio Morales? Dapat nung time na binaliktad niya, naglabas agad siya ng dapat na-inform ang taong bayan. Dapat pinaalam niya in public para alam ng tao. Kasi sigurado na merong kokontra diyan sa ginawa niyang pagbaliktad. Kaya ang ginawa niya, hindi niya binigyan ng pagkakataon etong taong bayan na mag-file ng appeal at kontrahin yung kanyang desisyon na baliktarin yung hatol kay Joel Villanueva na dismissal. So di-deprive niya ang taong bayan doon sa karapatan na pwedeng umapila doon sa desisyon na ginawa nito ni Samuel Duterte Samuel Martires. Kaya sabi mismo ni Richard Gordon, hindi yan valid. Invalid yan. So alam niyo mga kababayan, dito dapat pag-usapan po di ba? Yung mga galing na abogado dapat pag-usapan nyo at dapat i-file po ito sa Supreme Court. Tingnan natin kung ano nga mangyayari kasi bakit mo nga naman itatago? Public interest yan. Public figure yung involved dyan. So, yan mga kababayan yung mga issue dito kay Martires. At doon naman sa pagiging DDS, kahit naman na sabihin mo alam naman ng taong bayan na DDS ka Kahit pa magbale-bale-balentong ka dyan At sabihin mo na, hindi naman ako maka-Duterte. Hinahangaan ko lang si Duterte dahil siya ay maginoo. At ginagalang niya ang trabaho ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno. Di sabihin mo yan, bahala ka sa buhay mo. Basta ang alam namin, DDS ka. Dahil yun ang nakikita namin sa'yo. At sa tinagal-tagal mo dyan sa Office of the Ombudsman, sabi nga ng ating kaibigan na si Mark Gamboa, ipalpak etong dating ombudsman. At tila ba tinakpan o pinagtakpan etong mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya dapat imbestigahan to mga kababayan Kasi parang hindi ata niya inuna ang kapakanan ng taong bayan. Mukhang inuna niya ang kapakanan ng kanyang sarili o kapakanan ng kanyang mga kaibigan o kapakanan nung naglagay sa kanya dyan bilang ombudsman. Sa kanya sinasabi niya na isang pabor wala daw siyang naibigay dahil wala daw hiniling ang dating Pangulo. Wow. Grabe. Ingat kayo, baka sa sobrang linis ninyo, kunin na kayo ni Lord, Grabe itong mga to. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.